Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 36. Makikita sa Genesis chapter 11 verse 26. Nung si Terah ay 70 years old, si Abraham ay isinilang. Si Father Noah noon 893. Ang previous topic ko noon ay si Father Noah ay 823, si Shem ay 331, si Arphaxad ay 220, si Sela ay 185, si Eber ay 155, si Pilig ay 121, si Rio ay 191, si Sirog ay 59, si Nahor ay 29, at saka isinilang si Terah, ang previous na episode 35. Ngayon, ang present na topic ay ang episode 36, na si Father Noah ay 893, kung kaya 70 years old na dito si Terah. Si Terah na isinilang dito sa ito 3 Father Noah, dito 70 years old na, kung kaya ang lahat ng bilang na ito ay plus 70 para mabilang ang sequence of time, diretso na ang bilang. Kung kaya lahat 823 plus 70 is 893 si Father Noah. Si Shem na 331, Father Shem, plus 70 is 401. Si Arphaxad na 220 plus 70 is 290. Si Sela na 185 plus 70 is 255. Si Eber na 155 plus 70 is 225. Si Pilig na 121 plus 70 is 191. Si Rio is 91 plus 70 is 161. Si Sirog ay 59 plus 70 is 129. Si Nahor ay 29 plus 70 is 99. Saka isinilang si Terah plus 70 na siya noong 893 si Father Noah, so 70 si Terah. Saka isinilang si Abraham sa Genesis chapter 11 verse 26. Ang taon dito ay ang previous ay ang 1779 year count. Katumbas ito ng 2221 BC. Plus ang 1779 year count plus 70 is 1849 year count. At ang BC na 2221 minus 70 sa halip na plus 70 minus 70 is 2151. Dito naman yan makikita sa structure ng 8D structure. Ito yung 8D structure, ang sikan 1,000 years mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan ng ika-6 na araw. So ito yung sikan 1,000 years. Ang first 1,000 years ay ang 7th day. Father Noah ay 893. Dito lang ang topic ngayon ay 893 si Father Noah. At ang previous topic ay 823 si Father Noah. Dito nga isinilang si Terah sa taong 1779. So nung 70 years na si Terah, ang 1779 plus 70 is 1849 year count, 893 si Father Noah. Dito lang ang topic ngayon. At ito naman ang ginawa kong my chart of generation table. Ito ay hanggang sa pagkamatay ni Jacob sa edad na 147 sa Egypto. Ito ay ang nagtototal ng 2156 year count. So dito lang ang topic ngayon. So ito ginawa ko pala ito noong 130 si Father Adam, sinilang si Father Seth. At gumawa ko ng 4 na pagbibilang. Ito ang ginamit ko ngayon ay ang pang-4 na pagbibilang. 30 si Father Adam, sinilang si Father Seth. Dahil ang kanyang 100 years ay bilang na sa 6th day. Ito naman ang ginawa ko structure noon. Ang kanyang 100 years si Father Adam. Mula 900 to 1,000 dahil ang 6th day, ang 1 day equivalent to 1,000 years to man. Ang 1 day to God. O kaya dito nagmula sa 900 dahil dun sa 7th day na namatay si Father Adam sa edad na 930. At sinabi doon na kung kakain ka ng bunga ng kahoy na ipinagbabawal ay mamatay ka sa parehong araw. Sa 7th day, 930 si Father Adam. Okay, dito sa 6th day, 930 pala siya nung nagkasala, nung kinain nila ang bunga ng kahoy na pinagbabawal. Kung kaya 30 years, 900 na siya, likhain 30 years, tinuruan ng Diyos ng lahat ng bagay, saka bumagsak na kinain nila ang bunga ng kahoy na pinagbabawal. At ito ang ginawa kong whole picture sa ginagawa ko itong Reckoning of Times. Ang 1 to 6 day, 1, 2, 3, 4, 5, 6 day, ito yung Days of the Lord of Lords or DDD. Tinatawag ko itong DDD, Dia Domini di Domini, or the Days of the Lord of Lords. 6 days equivalent to 6,000 years to man. From the beginning,
first day to sixth day. And the seventh day, ito yung BC, the start of counting of times of man. Ang 30 ni Father Adam ay dito na may bibilang sa seventh day dahil ang kanyang 100 years ay dito na bibilang sa sixth day. Kaya sa 900 plus 100 equals 1,000, buo na ang 1,000 years sa sixth day. Kung kaya dito, 30 years na lang bibilangin kay Father Adam para mabuo ang first 1,000 years. Kung kaya ito yung first 1,000 years, ang second 1,000 years ay ang 8th day. Ito na ngayon ang 8th day, dito lang ang topic ngayon sa 8th day. Tapos 9th day, 10th day, 11th day, and 12th day. Ang 12th day, ito yung year 2000 AD, at ang 13th day, dito pa lang sa 23 years, 2023. Ito pa lang tayo. At lilinawin ko lang, ito ay ayon lang sa aking mga analysis sa bilang ng taon sa mula umpisa ng likha ng Diyos ang sanlibutan sa unang araw hanggang ika-6 na araw. Ito yung 6,000 years, and then another 4,000 years from 7th day to 10th day, 4,000 years, and then from 11th day to 12th day, ito yung 2000 AD, at ang 23 years, 2023, the present time. Okay, sa 8th day na pinakita ko kanina, dito lang ang topic ng episode 36 ng The Reckoning of Times, ang 893 si Father Noah, mula 823, 70 years ang gap. Ito yung edad ni Terah nang isinilang si Abraham. O kaya 893 si Father Noah. Okay, dito naman ito makikita sa may chart of generation table. Ang 893 ni Father Noah ay dito lang 893 si Father Noah. Dito ito nagumpisa nang isinilang si Abraham. Genesis chapter 11 verse 26. Nang isinilang si Abraham, 70 si Terah, 99 si Nahor, 129 si Sirog, 161 si Rio, 191 si Pilig, 225 si Iber, 255 si Sela, 290 naman si Arphaxad, at 401 si Father Shem, 893 si Father Noah. Ito naman ang bilang ng taon. Ito yung 893 si Father Noah. Ito naman yung line tracer na tinatawag ko. Ito yung dito sa 1849 year count. Ito siya. Ang pagbabangga naman ng mga taon mula ang previous na 1779 year count plus 70 is 1849. Ito yung edad ni Father Noah na 893. Ang 1849 year count, si Terah ay 70, isinilang si Abraham. Genesis chapter 11 verse 26. Katumbas ng 2151 dahil ang previous na 2221 year count, BC, katumbas ng 1779 year count. Kaya ang 1849 year count, katumbas niya ay 2151 BC. Hanggang dito lang muna. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. Amen at amen.